Mga Pinoy na matagal na nagtatrabaho sa barko sa Amerika, pinadeport pa uwi sa Pilipinas dahil sa mga gawa-gawaang kaso. At may Pinoy naman na paalis na sana papunta din sa Amerika, ang hindi natuloy makaalis dahil kinancel din ng Amerika ang visa niya. Nakatanggap naman siya ng tulong sa OWA na 50,000 pesos, pero binawi rin ito sa kanya. Nanawagan ng hustisya mga tripulanting Pilipino na ipinideport at kinansela ang US visa dahil sa paghihigpit ng Trump administration. Panawagan nila ayudang pinansyal, disenteng trabaho at agarang diplomatikong suporta para sa lahat ng biktima ng deportasyon at pang-aabuso sa iba't ibang bansa. May ulat si Bien Manalo. Halos 20 taong nagtrabaho bilang motorman sa International Cruise Line si Michael James Garcia. Siya ang breadwinner ng kanyang pamilya. Pero nitong October 11, laking gulat niya nang puwersahan silang pababain ng barko, pusasan at kapkapan ng mga tauhan ng US Customs and Border Patrol. Ang aligasyon, sangkot umano sila sa child pornography. Tinakot sila ng mga otoridad na kung hindi sila pipirma at aamin sa mga gawa-gawang kaso ay ikukulong sila at pagbabayarin ng 250,000 US dollars o katumbas ng mahigit 14 million pesos. Dahil sa takot ay pinirmahan nila ang naturang dokumento. Pero nalaman nila na ang kanilang nilagdaan ay pagkansela pala sa kanilang US visa. Dahil dito, agad na tinapos ang kanilang kontrata. Kinansela ang kanilang US visa at deportasyon mula sa gobyerno ng Amerika na walang malinaw na investigasyon o due process. October 13 nang makabalik sila ng Pilipinas. Wala kaming kinalaman doon. Napaka-depressing po. Saka hindi po namin alam kung paano kami uli magsisimula. Dahil para kang tinanggalan ng lahat ng karapatan para makapagtrabaho, makapagsimula uli. Wala rin anya silang natanggap na suporta o tulong mula sa kanilang manning agencies. Ang inaasahan namin, ang manning agency namin mismo ang tutulong sa amin para makabangon uli, pero sila lang mismo rin pala yung lalong magdadahon sa amin. Kaya napakasakit kay Secretary Cacta na sana po ma-check po yung mga manning agency na grabe po yung ginagawa nilang standard na hindi naman po talaga dapat nararapat. Noong September 26, sasampa na sana sa isang international cruise ship si Fernandito Barcelon bilang assistant cook. Pero napurnada nang makatanggap siya ng email na nire-revoke o kinakansela ang kanyang US visa. Agad siyang nagpunta sa kanyang manning agency para idulog ang nangyari. Pero wala raw silang alam tungkol dito at sa halip ay pinapapunta pa siya sa US Embassy para sumangguni. Nakatanggap naman daw siya ng 50,000 pesos mula sa Overseas Workers Welfare Administration, pero agad itong binawi sa kanya dahil hindi daw siya qualified na makatanggap ng ayuda. Binigay na sa akin, kinuha pa, hindi daw ako qualified. Sana, sabi ko nga sa kanila, sana trabaho na lang po. Kasi 50,000 mauubos din po yan eh. Yung trabaho pang araw-araw, yung po ang makakabuhay sa amin. Ilan lang sina Michael James at Fernandito sa mga tripulanting Pilipino na ipinadeport at kinansela ang US visa dahil sa paghihigpit ng Trump administration. Sabi ng International Seafarers Action Center, sa unang bahagi pa lang ng 2025, dumarami na ang mga Pinoy seafarer na nawala ng trabaho at tuluyang napauwi ng Pinas na karamihan ay nagtatrabaho sa mga international cruise lines. Malinaw nila na ang sapilitang deportation o pagpapauwi sa kanila ay paglabag sa karapatan at may matinding epekto sa kanilang kabuhayan. Nauna na ring nangako ang Department of Migrant Workers ng tulong pinansyal na 50,000 pesos at livelihood support sa lahat ng biktima. Pero 3 hanggang 4 na buwan pa raw ito bago matanggap. Nagkaroon na rin ng pagdinig sa Senado pero wala pa rin daw malino na resulta o tulong na ibinigay. Kaya panawagan nila ayudang pinansyal, disenteng trabaho at agarang legal at diplomatikong suporta sa lahat ng seafarers at OFW na biktima ng diskriminasyon, deportasyon at pang-aabuso sa iba't ibang bansa. Sa November 4, magtitipon sila sa harapan ng Embahada ng Estados Unidos para ipanawagan ang kanilang diplomatic protest para maibalik ang kanilang US visa. Dapat diplomatic protest ang Philippine government, dapat tipunin ang mga biktima, bigyan ng abogado, magsampa laban sa gobyerno ng US
magpadala ng diplomatic protest. Samantala, sinubukan naming kuhanin ang panig ng DMW tungkol dito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ang ganitong mga pangyayari ay nagiging eye-opener sa akin kung gaano kahalaga ang may ipon. Para sa oras na hindi natin inaasahan, ay hindi tayo uuwi na walang-wala at meron tayong panimula.